lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Yan pong awiting Naririto Ako by Brother Edgar Alonso. Ayan po, salamat po. Excuse me. Ayan, maraming salamat sa Panginoon for this morning. Good morning po sa ating lahat. Magandang oras po sa inyo dyan, sa kung saan man kayo naroon ngayon. Dyan po sa ibang bansa. Alam ko po, mga kapatid, alam ko na kayo ay busy rin. At iba rin sa inyo gusto nang matulog. Ang iba sa inyo talaga namang nasa trabaho o kaya ay nasa hapagkainan. Pero salamat sa Panginoon for giving us this time to be together as we have that desire to learn more from His Word.
Dahil nga po ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa buhay ng isang anak ng Diyos. Not only that, but ang salita po ng Diyos ay kailangan pong maiabot o mapaabot sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Mulit-muli, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang lingkod, si Brother Rafi, si Gaut Peng, sumasama, lumalapit sa inyo para tayo po ay manalangin, of course, sa ating Panginoon at ating pag-usapan ang salita ng Diyos na ito ang ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay maging matatag sa ating pong buhay spiritual, sa ating pong pananampalataya. Kaya yan, maraming salamat sa Panginoon for giving us life. Tayo po ay ginising niya muli para tayo po ay mabigyan pa ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng mga biyaya. Salamat sa Panginoon kahit sa buhay at kalakasan na ibinigay niya sa atin. Kaya tayong mga anak niya, dapat tayo ay laging nag-enjoy at ini-enjoy ang buhay na ibinigay sa atin na punong-puno ng pagsubok. Dahil alam natin, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang tayo ay lumago sa ating pong buhay spiritual. Ayan po mga kakape. Good morning, Sir Ricardo Raval, Panganiban Jr. Thank you po for being with us here in our morning coffee devotion. Kay Emeline, good morning. Mary Ann Estrellon, ako. Kay Mary Ann, kumusta kayo dyan? Of course, kay Larry, salamat. And of course, dyan sa Netherlands, kasama po natin si kapatid na Vilmalin Sagid Agpawa de Gruyter. Hello everyone, a blessed morning po. Maraming salamat. At balita ko, madaling araw dyan ngayon. Salamat kapatid Vilmalin Sagid Agpawa de Gruyter. Mami Merita Baptista Corpus, naimbag nga malemo ita San Francisco, California. Alas 2:28 iti oras ita naimbag abigat mumanayin, brother. Kenda kayo amin nga agbubuya ken agdengdengeg. Yes, thank you very much from San Francisco, California. Shera Claire Juan, good morning, Shera Claire Juan. Thank you very much for joining us. And yes, thank you for your desire to listen to the Word of God. Kuya Vic Vicente Madamba, salamat Panginoon sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin lahat. Yes, maraming salamat Kuya Vic. Salamat. At ikaw ay laging kasama ngayon sa ating morning coffee devotion. And of course, kay Kapitan George Rakuya. Good morning, Brad, and all kakape. Ayan, Kapitan George, ingat ka dyan sa Manila. Leila Jane Agramon, thank you very much, Ma'am Leila. Good morning po, sir. God bless. Salamat. Leila, kumusta ang ating lagay ngayon? Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat ng pamilya mo, Pastor. Blessed morning. Thank you very much, Kuya Vic. Ma'am Telma Harap ako na Dilaw. Good morning sa Pinili. And yes, good morning, Pastor, and to all kakape. Maraming salamat, Ma'am Telma. Animbag nga aldaw yuta Hawaii. Manang Kulya Reyes. Nakaranda dingit man tinapasamak. Iti pamilya ni Manong Dado. Kay Manong Dado. Kaya ipanalangin natin ang kanyang family for them to be comforted. Kay Manang Nenita, Hernando, hanggang Anuska, Manang, the Holy Spirit, may the Holy Spirit continue to comfort you. And of course, to the whole family. Kay Juan, kay Sir Juni. Yes, maraming salamat. Nembang nga aldamumat dita Hawaii, Manong Rogelio Alonso Reyes. Data. David Asensio Meningas Jr. yan sa Pasig City. Good morning. Alam ko, ayan, barat na naman. Pamakin, ingat ka sa kung saan ka man ngayon. Of course, ay yung buong pamilya. Kay Sally Vilmalin Sagid Agpawa de Gruyter. Yes, maraming salamat. It's mga 11:30 po ng gabi dito. Ayan. Ganun ba? 11:30 ng gabi. Yan. Thank you very much, Ma'am Vilmalin, for that correction. Ayan po, kapatid na Gina Balanay Bailon, good morning sa Taiwan.
Ingat mga kakape, at saan man tayo naroon, kailangan natin doble ingat dahil alam natin yung mga variant na yan. Ewan ko nga ba, bakit ba ganun na pagkatapos ng napakasimpleng COVID na sinasabi na grabe nung una, hanggang sa nasana yung mga tao, ayan, may mga lumalabas pang mga mas grabe. Kaya doble ingat po tayo mga nakakape. And of course, yes, hantay yung kung kumpiyansa nga kayang-kaya tayo hantay baga nga napigsa iti immune system tayo nga hantay nga mataman. We need to be careful. Yes, Uncle Arnel and Auntie Elena Valeriano, good morning Uncle and Auntie. Peace be with you Uncle and Auntie. Brother Apay na ano ni Kumpadre Dado. At di bangin nga biyagan manang ni Manong Dado Hernando. Idi Kalman ke nagpakadan, either di Kalman or the other night siya nagpaalam. Kaya ako sigurado, basta yan na po. So would like to express our sympathy and our condolences to the family of Hernando. Yes, blessed morning brother and everyone. Musta na kayo dyan? Salamat sa Panginoon sa bagong umaga. Pray for my family. Yes, kapatid na Emeline, we will pray. Ma'am Imelda Marcos Paguyo, good morning po. The Marcos family and Paguyo family. Press Edward Holywick, good morning. Yes, maraming salamat. Okay, if you have prayer request po mga kape, mag-comment lang po kayo at ipanalangin po natin yan. And pakinggan po natin ang awiting ito. Tapos, saka tayo manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning kay Marcio Calano dyan sa Tingras. Ganun din kay Angel Dumlao, kay Sister Malu Dumlao, kay Nana Eli, good morning. And of course, kay Ate Jessie Cristobal Gawiran, kay Auntie Pasing Pakli. Good morning sa inyo dyan sa Sambuanga. Good morning kay Ate Madeline Reynon. And of course, magandang gabi dyan sa Kent, England, Ma'am Meme Elan Jane, maraming salamat. Thank you very much po sa sorpresa. Ayan. May the Lord God bless you more. And of course, kay Uncle Samuel Sammy Alonso. Good morning Uncle. Of course, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Jeff Jeffong Alonso, kay Malin Castillo Alonso, sa inyo lahat yan, Alonso family, at sa Gabo. And of course, when it comes to Alonso, alam na natin yan. Dito sa Cavite, Lawag City, Barangay Alonso, kumbaga. Barangay 42 Cavite, sa lahat ng mga Alonso. Good morning sa inyo lahat. Kaya sa bawat sandali. Yes, good morning Ma'am Elsie Liberato Kitoriano, hi Sister Martes Gaspar, kay James Abragar, kay Sir Arnel Duques Calibio, kay Ricardo Ravala Panganiban Jr., kay
kay Leila Jane Agramon, kay Jane Sawaan Garcia, kay Jeneline Ragmak, kay ayan, maraming salamat po sa inyo na kasama natin ngayon na maaga. Salamat. Yes, good morning Uncle Andy and Auntie Aldrin Ramos, Cas Yudin Sumerancion, and of course whole family. Julius Anthony Rarugal, good morning brother. Ayan, salamat at kasama ka namin ngayon. Brother Julius, kumusta sa pastor mo ha? Salamat. And yes, our condolences to the brave family of the late compadre Dado Hernando. May he rest in peace. From Gib and Emmy. Yan po si Sir Sargine. From Jean and Emmy and the entire Corpus family. Good morning, Brother Judy and kapatid Brenda Rosales. Brenda and Judy Rosales, good morning. And good morning sa lahat ng kakape. Okay, tayo po ay manalangin na, mga kakape. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Maraming salamat, Panginoon, for this life. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat po sa mga biyaya. Maraming salamat sa mga ginagamit mo para ipaabot ang iyong pong biyaya sa inyong lingkod at sa aming lahat. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin ma-measure, hindi po namin maabot at ma-imagine ang inyong pong kadakilahan. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong pangako na ginawa niyo sa amin na nung kami ay tumanggap sa inyo, nananampalataya sa inyo, kami ay naging parte ng iyong pamilya. And what a blessing to be a child, or to be the children of the Supreme Being. The God who created everything. Ang Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, makita po namin and ma-appreciate po ang lahat ng inyong ginagawa. Nang sa ganon, lalo po kaming ma-motivate at lalong hanapin ang iyong kalooban. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang tunay po ng comfort zone, ang tunay po na kahinahunan at kapayapaan ay masusumpungan sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil napakabuti niyo sa amin. Na kahit sa aming buhay, naging pasaway po kami, naging makasagli, minsan hindi ka namin pinapansin dahil nakatuon ang aming po mga mata sa mga bagay na aming po nakikita.
Pero salamat Panginoon dahil nandiyan ka pa rin. Binabantayan niyo kami. At salamat sa pangako ninyo na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Dapat lang at ikaw ay karapat dapat, Panginoon, na aming pong sambahin. Mula umaga hanggang gabi. Hanggat kami po ay may ulirat, dapat lang na ikaw ay aming pong pasalamatan. Salamat Panginoon sa assurance na kahit anong mangyari, darating man ang panahon na magtatapos ang aming pong chapter sa buhay dito sa lupa. Ang mga pangako mo na langit ay nakahandang tumanggap sa amin. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa pagkakataong kami po ay nasusubok sa mga sitwasyong pinapahintulutan mo na mangyari sa aming pong buhay. And help us, Lord, to have right responses sa lahat ng mga ito. For we know it is your will for us. Kahit na mga pagsubok man yan, alam po namin gagamitin niyo ito para kami po lumago. Para maging blessing din po sa iba. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming pong pagkakasala. Sa lahat po, Panginoon, ng aming pong mga naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin na masama. Sa gawain po namin, Panginoon, na nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Pati po ang aming pong pride, pag-ugali. Patawad po, Panginoon. Maraming salamat po. At ang panalangin ay ibinigay mo sa amin upang kahit anong araw, anong oras, pwede kami lumapit sa inyo. Though you know exactly what we need. Kasiyahan din niyo, Panginoon, na kami lumalapit sa inyo at kayo po ay aming po kinakausap. At totoo po, Panginoon, na kailangan po namin kayo. Lord, please. Bantayan mo po kami at proteksyonan mula po sa kamandag ng virus na kumakalat sa buong mundo. And we pray and we are united. Bawat isa sa amin dito ngayon, nakikiusap sa inyo na kung maaari, Panginoon, tanggalin niyo na po. Alisin niyo na po ang pandemyang ito. Gayon may kami nagpapasalamat pa rin dahil po kami po ay nanatili hanggang ngayon. We thank you very much, Lord, sa inyo pong kapangyarihan na siya po ang bumabalot at nagbabantay sa amin. Maraming salamat sa banal na Espiritu na nanahanan po sa aming pong buhay, sa aming pong katawan, na kami po ay kanyang tuturuan sa lahat po ng katotohanan. Help us, Lord, to have that heart to learn more, na hindi po magsasawa. But the devil is always there, Panginoon. Natanggalin po niya ang aming pong appetite sa inyong salita, to discourage us, to tempt us, to violate your will, Panginoon. Please, Lord, give us that strength that we need to resist the devil. Please remind us always that we need to submit to your will. And we should not give space to the devil. Maraming salamat po.
Dahil na marami pa po kaming dapat gawin. Marami pang mga tao hindi po nakakakilala sa inyo. Marami pang mga tao ang dapat maabot. Paibigyan mo po kami, Panginoon, ng isip o kaisipan na ang buhay po namin dito ay hindi lang po sa aming sarili. But we are here na pinaghahandaan, Panginoon, ang pagbabalik. And we need to do your will, to obey your will in our lives, especially for the furtherance of the gospel. Panginoon, maraming salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, nilapit po namin sa inyo ang bawat isa sa mga nanonood at nakikinig. That you may please, Lord, pakinggan mo po ang aming panalangin. Sa mga nailangan po, Panginoon, ng lakas, please strengthen them. To those who needs to be comforted, Panginoon, yakapin mo po sila. Sa mga kailangan po ng healing, that you may please touch their bodies and be healed. Sa mga meron pong problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema sa kapitbahay, problema sa komunidad, ano man pong problema ang aming pong kinakaharap ngayon, including financial problem. Lord, kami po ay niyo pong tulungan. Maraming salamat po. At sa lahat po, Panginoon, na mga pong mga karamdaman, we ask you, Lord, to please heal them. Continue, Lord, to work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr., kay Ma'am Evangeline Bendia, kay Janelle Sharp, kay Ma'am Trinidad Cabigon, Natalie Cheng, Trinidad Adswara, Sir Alcaraz. Continue to heal them, Lord, at sa mga nagpapakimo, that you please provide their needs, at sa mga nagda-dialysis, katulad po ni Ma'am Royana Viejo. Lord, please continue, Lord, to heal DJMJ, Stephen Orke, kay Ma'am Memerita Baptista Corpus, Auntie Marilyn Raca Alonso, Rafael Ragasa, LD Alonso, Gilberto Cañete Jr., Chique Alonso, Grame Crame, Manang Irene Laborte, Sir Ben Salpapala Carla, Ma'am Elizabeth Cirilo. Lord, please continue to heal Edna Tomas. And to those who are sick, weak, na amin po mga mahal sa buhay, sa mga kailangan po ng strength, Lord, please strengthen them. Good health for our families. All of us, Lord, nandito ngayon, we pray for our families. That you may please, Lord, whatever the problem we are facing right now, Lord, please help us. Teach us what to do. And yes, Lord, sa mga may sakit po, will you please help and please heal them. Heal us, O Lord. Heal our land. Maraming salamat po. Please continue, Lord, to work in the life of Tatay Vicente Racoya Sr., that you may please heal him completely, and of course, protection for all our families. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, nilapit din po na inyo, Panginoon, ang Biernes and Bernabe family, to please continue to heal them and Lord, protect them. Mga Lizardo family, Owatos family, Bailon family, Ragasa family, Alonso family. And yes, Lord, continue, Lord, to comfort the Hernando family.
Holy Spirit, please comfort them. Sa mga naka-isolate, na mga quarantine, we pray, Lord, that you may please continue to boost the immune system, na sila po ay makasurvive dito sa virus na nasa kanila po. Lord, we thank you very much, Lord, for everything that you are doing in our lives. Please, Lord, work in the life of Ma'am Bel Guillermo sa kanyang pong kalusugan, sa pamilya po ni Cass Eugene Sumera Asuncion. Ganun din po, Panginoon, sa kanilang pong health. Please, Lord, keep them healthy, and of course, Lord, to all of us. And for Cass Florisa Asuncion, sa kanilang pong pamilya, whatever the problem of their sons, that you may please, Lord, intervene, na maging magkaroon ng kababaang loob, Panginoon, that your grace will work through them. At ganun din po, Panginoon, kay Ma'am Telma Pagulad Nilao sa kanilang pangailangan, please provide, as well as, Lord, please strengthen and encourage Christina Nilao, Panginoon, sa kanyang pong training. At you may please, Lord, give her chance, Panginoon, para po matupad ang kanyang pong inasam-asam, that she will use this for your glory. Maraming salamat po. Thank you very much, Lord, and Lord, please continue to protect the frontliners. Hilayo po sila, Panginoon, sa kapahamakan, mga PNPs, mga AFPs, mga armies, mga frontliners sa barangay, sa mga frontliners po sa city, sa probinsya, frontliners po sa buong mundo. That you please continue, Lord, to strengthen them. And Lord, please continue to work in the life of our President. Good health po, bigyan mo sa kanya ng wisdom in every decisions that He will make, including po mga senators na sa Congress, sa aming pong governor, sa aming pong mayor. Alam ko po na nagkataon na ganito kahirap ang mga panahon o pangyayari. Kaya sila po yung nakikita ng mga tao for every mistakes na kanilang po nagagawa. Marami po mga sabi ang tao. Please strengthen them, Panginoon, encourage them, that they may do what's best, and give them wisdom in every decisions that they will make. Lord, to our communities, Lord, to the punong barangays, to the barangay councils, barangay officials. Please continue, Lord, to pour on your blessings to us. Strengthen us, Lord, especially good health. Maraming salamat po. Salamat sa lahat po ng mga ginagawa mo sa aming pong buhay. Please continue, Lord, to heal Brother Joel Alonso, kay Juan Carlos. At Lord, we pray that you will please continue to heal, strengthen the legs of Arian Stevenson's daughter, kasi po ay makatayo at makalakad na rin. And for their safety, Lord, sa mga nurses, sa mga caregivers who attend the needs of their COVID patients at mga pasyente po nila, please, Lord, protect them. Lord, maraming salamat. Please continue, Lord, to bless our church members, the pastors, missionaries, preachers who preach the pure gospel. Please provide also their needs as well as their projects, Panginoon. Use them mightily, O Lord. Maraming salamat po. And we pray for Israel. Lord, please continue, Lord, to bless Israel. And Lord, that your people will come together for your glory. Maraming salamat po, Panginoon, for we are part of the new generation in where kami po ay inyong niligtas. Maraming salamat po. Please help us all. We thank you very much. We ask all these things sa lahat po ng mga nandito ngayon, nakikinig at nanonood. Please continue, Lord, to encourage all of us. Maraming salamat po sa panalangin. We thank you very much, Lord, for everything. And again, Lord, ikaw po ang aming pong pupurihin at sasampahin. Maraming salamat.
Please help us, Lord, as we study your word again. Thank you for this morning. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you very much mga kakape for your patience and of course for praying with me. At salamat sa Panginoon. And yes, continue also to pray for the OFWs, the mga domestic helpers, mga immigrants nandyan po sa ibang bansa. Let us pray for them. And of course, sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pinas. Ayan po mga kakape. So as we go on, makinig po muna tayo. Pakinggan po muna natin ito. As bilang paalala naman sa atin, as children of God, kung nandyan ka, anak ka ng Diyos, at nawawalan ka ng direksyon sa buhay, nalalamig sa serbisyo ng Panginoon, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang gamitin, pero ang tanong, kailan ka pa maglilingkod sa Kanya, kapatid? Kailan pa? Pakinggan ang awiting ito na sana ating pong bigyang pansin. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyan banal. Good morning, Sharina Pascual, Larry Pascual, Pascual family dyan sa Nabotas. Wala nang Cousin Jenny, Dora Ragasa, good morning, Cas. Ate Merly Maningas, salamat. kung ang araw Ate, and of course kay Ate Rowena Divina de San Jose. Maraming salamat, Ate. Ganaros ka. Kapatid na Primrose Manglalan, good morning. Sa tabi sa Kulan Vintor. Manong Willie Reynold. Kay Fiscal William Reynold Jr. Kay Imnas, of course kay Ate Madeline. Kay 30. Kay Auntie Lagring. Yes, good morning. Ganon din po sa ating po punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, Manita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie, at Tapawan, siyempre, kay Auntie Dalin, kay Ate Minda na dyan kasama nila. Amen. Yes, maraming salamat, Kas Eugene Samera Anuncion, kay Angelo Raimundo Pamangkin. Maraming salamat for joining us live. Good morning Angelo Raimundo, ang aming po pamangkin. Salamat. Ma'am Marisa Marcelo Acob dyan sa Bacara. Dyan sa if I'm not mistaken, is that Kabulalaan ba? Nakalimutan ko na. Yes, good morning, Ate Marisa Marcelo Acob, kay Kuya Mario. Umuulan na naman po. Napakalakas na ulan na naman. Nakapag-ipon na naman. Salamat sa Panginoon sa panahon. And let us pray for the protection of everyone. Castro Larissa Asuncion, good morning, nasa Toronto. Of course, Eugene Sumera Asuncion, nasa Toronto rin. Pascual Susan, maraming salamat, Manang Susan Pascual, and to your family. Dayan Gavirans Tomas, good morning Dayan. Kay Manang Mirna Munoz, kay Manong Edwin Agkawile, kay Christian Rosario, good morning Christian, and of course kay Auntie Mila Domingo Alonso, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert, good morning Ma'am. May the Lord God give you peace and of course of good health, and to all of us. Maraming salamat sa Panginoon. Lorenzo Pascual, Manong Lalim dyan sa Hawaii, good day sa inyo dyan. Manong Lorenzo Pascual, the Pascual family there. Kumusta mo ako kay Ligaya, ha? Maraming salamat kay Janet Sobrepeña Makiling. Good morning, Sister Janet Sobrepeña Makiling. Kay Ma'am Bel Guillermo sa Spain. Kasi Jeff Alonso, maraming salamat kasi. Amelia Berbano, good morning.
And of course, kay Charles Justin SK, Chairman, good morning. Amen. Ayan po ang awiting kailan pa. So, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos, mga kape. And let us get ready for our topic. And of course, ang caption po na babasa po natin, protected by the power of God. Proteksyon sa kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang ating pong pag-uusapan. At ating pong buksan. Yes, good morning, Ipagmalin Castillo Alonso. Salamat. And we have here Kevin Alonso. Good morning, Kevin. And yes, open our Bibles in the book of 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Dito po natin kukunin ang ating pong lesson ngayong umagang ito. Na kung mapapansin nyo mga kakape, ang ating po pinag-usapan sa mga nakarang mga araw is for our spiritual growth. Good morning, Pastor Jonathan Arellano dyan sa Bangi. Kumusta kayo ditan, Pastor? Kumusta iti kasasaad dita ayan itatanit ta Bangi? Nagananos ka, Pastor, and please always include us in your prayers. Salamat, Pastor. Okay? 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Kaya mo na sa nabanggit ko kanina mga kakape, ang ating pinag-usapan the last maybe 4 days like that, ang ating pong pinag-usapan ay ang ating pong buhay spiritual sa ating pong paglago. Na alam natin na yan po ay napakalaga na kahit na sa lahat ng ating ginagawa bilang mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, let us always remember lahat ng ginagawa natin ay sana maituon at ito ay maidugtong natin sa ating pong buhay spiritual na kung saan tayo po ay lalago. Because in every situation of our lives, pwede po tayong lumago if we will have the right responses or response to these trials, troubles, persecutions, you name it, even testings of life. Yan po ang mga ginagamit ng Diyos for us to improve, to develop kung ano po yung dapat nating mas maganda pa, mas maging aktibo pa tayo, mas ma-develop yung ating mga ginagawa para sa Panginoon, and for us to grow. Dahil sabi nga natin, learning is an unending process of life, na kahit saan tayo pupunta may matutunan po tayo. Kaya salamat sa Diyos dahil nasa atin ang kopya, may kopya po tayo ng banal na kasulatan, na dito po natin kinukuha ang ating pong aralin, na kung saan ito po ang ginagamit ng Diyos para po tayo maging mature, spiritual mature, mga kapatid, mga kakape. So in 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, titignan po natin dito yung ating pong kalagayan bilang mga anak ng Diyos, na tayo daw, according to this verse or to these verses, we are kept by the power of God. Na kung titignan po natin at ating pong i-meditate, i-ponder kung ano ang maibibigay nito sa atin, of course it will encourage us that we have that security that we, the children of God, are being kept by the power of God because of His powerful hand na mahawak po sa atin, nagbabantay po sa atin. And praise God for that. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy
hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ito po yung sinasabi natin doon na ang ating pong pag-asa ay walang iba kundi Yesu Kristo, kundi si Jesus, at ang pag-asa na buhay na walang hanggan na binigay sa atin. At dito po, makikita po natin dito yung pag-asa natin, yung buhay na pag-asa na makukuha natin sa Kanya at sa Kanya lang dahil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ay salamat sa Diyos, because kung hindi po nabuhay na muli si Kristo, wala po tayong mensahe ngayon. Di ba? Pero dahil siya ay nabuhay na muli, we are here. We who accepted the Lord Jesus Christ, tayo na mga nanampalataya sa Kanya, tayo po ay nasa Kanyang pamilya, and we have that lively hope. Sa atin ang buhay na pag-asa. At ang pag-asa na yan ay hindi po nanggagaling dahil po sa ating effort, sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na kompleto sa cross ng Kalbaryo, na doon na dumanak ang kanyang dugo, siya ay namatay, at pagkatapos na siya malibing, pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli para sa atin. And what hope ang kanyang ibinigay sa atin. What a hope. Yun po mga kakape. That's why we need to be grateful, we need to rejoice, because the salvation that God gave us is eternal, forever and ever, mega trillion years. Hindi natin po mabilang yun. That is forever. Wala pong uldok yun. At salamat sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, at dahil na rin sa ating pong pananampalataya sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng lively hope. Salamat sa Panginoon. Buhay na pag-asa. Habang nabubuhay tayo dito, alam natin na doon sa langit tayo patutungo because of the faith that God gave us in our hearts and our lives. Salamat sa Diyos. Sa verse 4 it says, to an inheritance, sa ating mamanahin, to an inheritance incorruptible, ang ating mamanahin na hindi po nasisira. So ibig sabihin nito, yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung ating pong mga mamanahin, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, we are in the family of God, they are incorruptible, hindi po masisira. Hindi po katulad ng mga minamana o ng mamamanahin natin. Kung meron man, sana all, sabi nila, kung meron man tayong mamanahin dito sa lupa, ay puro alam natin masisira yan. Because at the end of this earth, darating ang panahon na ang mundong ito na ating kinagagalawan ay matutunaw, magugunaw. Totoo po yan. Nasa Biblia po yan, nasa aklat po ng Pedro yan. The earth shall melt with fervent heat according to the Bible. Pasalamat. At bago pa man mangyari yon, tayong mga anak ng Diyos, kukunin na niya. Uuwi na tayo doon sa langit na inihanda ng Diyos para sa atin. To an inheritance incorruptible and undefiled. Hindi masisira at talaga namang wala pong masasabing mali. Talaga namang purong-puro. Ito undefiled. Hindi po kailanman ito nalalagyan ng mancha o hindi man lang malalagyan ito ng kahit scratch. Undefiled. Ibig sabihin, siya ay secure, walang mangyayari, walang mawawala, walang sira. Holy, furnace, kumbaga, ang mga ito ay mapapasa atin dahil sa ating pananampalataya, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. And that fadeth not away, fadeth not away, hindi po siya mawawala, hindi siya kukupas. Reserved in heaven for you. See that? Ulitin ko po, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away. Hindi siya kukupas. Magandang umaga, Ate Juby Ganot. Maraming salamat sa pagiging blessing nyo sa aming pong pamilya, and of course sa iyong mga mahal sa buhay. And yes, good morning, Romaldo Rivera Tibar, and kay Sir Andy Pascual Garo,
Thank you very much, sir. Dyan sa INPPO. Maraming salamat. At salamat sa Panginoon that Ma'am Net Domingo is with us. God bless you, Ma'am Net Domingo. Princess Billy Lagua Marcos. And yes, kay Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, kay Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Ayan po, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. May mga nakahanda na sa langit na ating pong mamanahin, tatanggapin, at dadagdagan pa natin yun. Paano? Alam natin na, pag-usapan na natin yan. We should convert our earthly riches to heavenly riches, or to heavenly treasure, and that is through our service, sincere and wholehearted service sa ating Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, God is so faithful to us. And since God is faithful to us, we His children should be faithful in order for us to have more riches and treasures in heaven. Nasabi rito, the riches or the incorruptible inheritance that are reserved for us in heaven. And verse 5 it says, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So we are kept by the power of God through faith. Dahil sa ating pananampalataya, everything that we will inherit from God, they are being kept by the power of God. Ibig sabihin, even our souls, that is eternal, nasa pangangalaga po ng ating Panginoon. And for sure, we have that security. We are secure in the hand of God because God is powerful. God is omnipotent. God is all power. He is the one who is keeping us. So ano bang masasabi natin doon, di ba? We are secure in the arms of our Savior, our God. At salamat sa Diyos, we are kept by the power of God. When we say the power of God, sino pa ang lalaban sa Kanya? Sino pa ang kukontra sa Kanya? Ang diablo o ang ating sarili. Pero ang sabi ng Diyos doon sa John chapter 10 verse 28 and 29, no man shall able to pluck them out of my Father's hand. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Yun po ang pangako ng Diyos, that we will inherit this incorruptible, this undefiled, these things that will not ever fade. Yan po ay naka-reserve, nakahanda para sa atin, na ating pong mamanahin doon sa langit. Not only that, kaya nabanggit po ni Mama Marieta rito, yung crown of glory, crown of righteousness. Nandun po yung maraming mga uri ng crowns na ating pong tatanggapin pag nandun na po tayo sa kaharian ng Diyos. I mean doon sa lugar na inihanda ng Diyos para sa atin, na alam natin mga kakape, that everything that we will receive in heaven, when we reach that place, ating pong iaalay ito sa paanan ng Diyos. At salamat sa Panginoon for that assurance. And praise God for that. So, kahit na alam natin na ganito mga kakape, that we will go to heaven and we will inherit those things that God reserved for us in heaven, it doesn't mean na ang ating pong buhay dito sa lupa ay easy. Our life here on earth is not easy. Dito sa mundo, may persecution. Dito sa mundo, may mga sakit. Dito sa mundo, maraming corrupt. Nakakalungkot po, kahit Kristiyano minsan, nagiging corrupt na rin eh. Di ba? Nandiyan na yan. Given na yan. It's because we, the children of God, we, the people, we were created by God with our, tawag natin na, self-will. We have our own will. Hindi po tayo ginawa o nilalang ng Diyos na robot. Meaning, gagawin lang natin kung ano nakaprogram sa atin at tiyak hindi tayo magkakamali. Hindi po tayo nilalang ng Diyos na robot in where pag meron siyang pinulogram sa utak natin, yun ang ating ginagawa. Walang puso, di ba?
But God wants us to love Him with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our might, with all our soul. Tignan niyo yun, mga kapatid. With all our strength, tignan niyo yun, mga kape. Yun ang gusto ng Diyos. We should love Him with all our hearts. Yun ang hinahanap at gusto ng Panginoon na mangyari sa atin o gawin natin sa Kanya. We are not doing things because ito ay sinabi lang niya. But we should do those things because we love Him. Ganun po dapat tayo mga anak ng Diyos. So tandaan po natin, hindi porket tayo ay pupunta sa langit at alam natin na meron tayong mga nakahandang mga ating mamanahin doon, reserved in heaven for us according to 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5, ay okay na lahat dito. No. As we are still here, we will go through the trials of life. Because our way, the road where we are trekking, mga kakape, hindi po easy. Maraming obstacles ang ating pong buhay. Opo, maraming obstacles sa ating pong buhay. Hindi po natin maipagkakaila yun. In order for us to be tested. Pero salamat sa Panginoon. If we are learning from the Word of God, we all know at handa po tayong harapin ang mga to. And our hope is none other than the Lord Jesus Christ. Dahil siya lang po ang mabibigay sa atin ng victory with all the challenges of life that we will going to face, including this virus that we are facing right now, this pandemic. Yan po, dito po natin dapat ipakita yung ating pong tunay na paglilingkod, pagmamahal sa Diyos. As we serve Him and serve others as He commanded us, and to serve with humility. Na sana walang pakakitaan sa atin ng kayabangan o kabulastugan o pagiging palalo. Dito natin may papakita as children of God, as we are following His steps, we should love one another. And we should always do that with the motive of glorifying our God, pleasing our God. Our life here on earth is not easy. The world in which we sojourn does not encourage godly living. Alam natin yan. Dito sa mundong ito, hindi tayo tinuturoang mabuhay ng mga Diyos. Ang mundong ito, tinuturoan tayo kung paano maging karnal. Alam natin yan because everywhere we go, everywhere we, sa lahat po ng ating titignan, nandyan palagi. Nandyan yung krimen, mapapanood natin yung mga bagay-bagay na masasama, makapanood ng mga malaswa, makikita natin yung mga bagay-bagay. Sa mundong ito, hindi po tayo tuturuan na mamuhay ng mga Diyos. Ang mundong ito, tuturuan tayong mamuhay na carnal, maging na tayo po ay mapariwara ang ating buhay. Dahil because of the enjoyment that this world is offering to us, alam natin na ito, pag ating ginagawa at tayo ay sumunod sa lukso ng ating pong laman, ng ating pong layaw, alam po natin, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pero bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, we are kept by the power of God in where we can have right decisions in our lives. Sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo nun kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon, nasa sa atin ang desisyon. Na yung ating pong mga ginagawa sa buhay, kagigising pa lang natin, nandiyan ang choices. So it's up to you kung sino ang pipiliin, kung ano at sino ang pipiliin natin, kung sino ang susundin natin. Because tayo po ay ginawa ng Diyos na may free will. But let us remember this, we should ask always the grace of God by having humility. Kababaang loob, yun po ang susi para maging mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok, mga temptation na ito sa ating buong buhay. So, makikita natin mga kakape, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na concern. Yung concern natin, dahil tayo mga anak ng Diyos, na lagi nating isipin, ngayon, na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay kaiba sa lahat, sa iba. Tayo ay kaiba. Dapat tayo ay mamuhay ng may tinatawag na we should live differently
from the other people around us. Though they are enjoying the what the world is offering them, and we are here, nahihirapan, pinapersecute. Pero alam natin, we have to go through these trials of life in order for us, kagaya ng sinabi ng Job, na when I am tried, I shall come forth as gold. Because he knoweth he knoweth the works that we take. He knoweth the road that we take. And yes, ang Panginoon, He will help us to go through these trials of life. Tayo dapat ay palaging tayo ay laging nagtitiwala, nanampalataya sa Kanya sa ating buhay. Pero alam natin mga kape, as it says here, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. But alam po natin na dandyan po ang ating pong kalaban. Yes, yun po ang matindi nating kalaban, our adversary. Who is our adversary? Na siya po ang nanghihila sa atin para tayo po ay makagawa ng mga bagay-bagay na hindi po kinatutuwa ng Diyos. Siyempre, nandyan po ang ating pong kalaban, ang dyablo. At ano ang kanyang goal sa buhay natin? Sirain po tayo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ano yung ginagamit ng dyablo sa buhay mo para sirain ka? Maybe the devil is testing your character, yung kaugalian. Baka sinusubok ng kaugalian mo, ang kaugalian natin. In where tayo ay kanyang kinukulit, tayo ay kanyang pinagsasabihan na hindi tayo karapat-dapat sa pamilya ng Diyos dahil ini-enjoy natin yung mga bagay-bagay na makamundo. Satan's goal for us is to be destroyed. Gusto ng diablo na sirain tayo. Kaya we should be aware of that. Hindi yung, lagi natin isipin ang Diyos, we should live for Him, but the problem is this. Hindi po natin hinihingi ang protection ng Diyos para hindi po tayo matempt sa mga ino-offer ng diablo. Because our adversary, the devil, is like a roaring lion according to 1 Peter chapter 5 verse 8. In 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sinasabi doon na papagmatsag dapat tayo, babantay natin, magbantay tayo, be watchful, and be prayerful. Bakit? Ang sinabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, the devil, our enemy, is like a roaring lion, na para siyang leon na humihalingaw-ngaw, na naghanap ng kanyang lalapain. So, habang naglalakad at naghahanap ang diablo at makakakitaan tayo ng butas na tayo ay babanatan sisirain, hindi tayo tatantanan yan. Katulad po na Mike Enriquez, hindi ka namin hindi ka namin tatantanan. O diba? Yun ang sinasabi ng Mike Enriquez. So, ganun po ang diablo. Habat may nakikitang butas, tayo kanyang lalapain. Hindi tayo hihintuan. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Yan po mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng Biblia. So we need to be aware that our enemy, the devil, our adversary, the devil, is always there, walking about, seeking whom he may devour. Kaya, hindi po tayo dapat magmamayabang na tayo ay mga anak ng Diyos at hindi na tayo magkakasala at hindi na tayo matetempt. Hindi po tayo ganun. Dahil tayo po ay fragile. Madali po tayong matempt. That's why we need always the grace of God that will work in our lives, because only through the grace of God tayo po ay magkaroon ng lakas para malabanan ang mga temptation ng diablo sa ating buhay.
And of course, humility. Yan po ang number 1. Yan po ang first requirement pag kayo narito at tayo narito sa Morning Coffee Devotion. Humility. We are here to learn. We are here to be equipped and to grow spiritually. For us to be equipped and to always ready, tayo po may handa para harapin ang mundong ito na kung saan napakaraming mga pagsubok at tayo ay mamuhay ng may tinatawag nating tinatawag nating pagbabago o yung tinatawag natin melorhati natin ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Because only through His grace na magkaroon po tayong victory. Ayan po. So, yun po ang diablo mga kapatid. Yan po ang kalaban natin. Na kahit gusto natin, kahit na alam natin pupunta tayo sa langit, but of course, we are always open and prone po tayo sa mga temptation ng diablo. That's why we need to be strengthened. Tingnan natin, gano'n po katuso, gano'n po ka-crafty ang ating kalaban. Tingnan nyo to, mag-ingat kayo sa ginagawa ng diablo. Tingnan natin yung 2 Corinthians 11:14. 2 Corinthians 11:14. Good morning, ano yung pag oras mo? Marjo Acob Ruiz. Ang bagong kasal na ating kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Marjo Acob Ruiz. Magandang oras sa iyo kung nasaan ka man ngayon. And yes, maraming salamat. Good morning, kapatid na Ruben Kabilin Castillo. Diyan sa Laguna ba o Cavite, kapatid? Sorry, hindi ko masyadong maalala yung napag-usapan natin. Kay Ma'am Sonia Villa, good morning po. Kay Brother Marcelino Pablo Gutierrez, brother, thank you very much. Kay Ate Margie Aglipay, good morning. Good morning sa inyo. Okay, salamat po. Kay Hepe Rico Bendanyo, maraming salamat. Manong Marcel Ancheta Divina, Manang Louis Charles Pon Respicio. Ayan. So, tignan po natin ang sinasabi. Mag-ingat po tayo mga kakape. Bakit? Ang diablo po, ano yan? Matalino yan. Matalino ang diablo. Ang diablo, minsan nagpapanggap siyang mabuting nilalang. At tayo ay kanyang o-offeran ng mga mabubuti at masasarap. Ayan, tingnan niyo yan. Tingnan 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Good morning, Susan. Okay, 2 Corinthians 11:14. Ayan po, salamat po at nilabas niyo dito. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Tingnan to, take note of this. Mag-ingat po tayo sa diablo. And as I am reading this, 2 Corinthians 11:14, kung maaari, ilabas nyo rin yung 15. Okay? Verse 15. At ang sabi nito mga kape, and no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Tingnan po natin para sigurado po natin sa ang ating pong binabasa, kasi ang ating babasahin verse 14 at saka verse 15. Ayan na. Ito. 2 Corinthians chapter 11 verses 14 and 15. Ito ang sinasabi ng Biblia. And no marvel. For Satan himself is transformed into an angel of light. Pwede palang magpakita sa atin ang diablo na parang isang anghel ng liwanag, na hindi mo ma-distinguish kung siya ba ay tuso, dahil magpapakita siyang parang maamong anghel. O di ba? Tapos ang verse 15, therefore it is no great thing for his ministers. Therefore it is no great thing in his ministers, even the demons
because they will be transformed as ministers of righteousness. Kahit yung mga demons, mga demonyo. Kaya lahat ng katusuan, kalukuhan, kasamaan ng diablo, nagagawa niya lahat para manlil lang po tayo. Ginagamit din niya ang kabutihan ng isang nilalang para tayo ay kanilang maluko. Dahil ang sabi nito, whose hands shall be according to their works. Pero yung mga ginagawa nila at the end of their plan is for our destruction. Kaya mag-ingat po tayo. Dapat lagi po nating alamin at kilalanin kung sino at ano yung ating pong sinusunod. Ang kanyang bang tinuturo o katuruan ay naayon sa salita ng Diyos, o ang kanyang tinuturo ay kontra o salungat sa sinasabi ng Biblia. That's why we need to be careful. Ito pa, 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Last verses, and then we will end this devotion. Since we all know and we have learned that as believers, as Christians, we are kept by the power of God, and praise God for that, and we are secure, and someday we will reach heaven, and we will receive those uncorruptible inheritance na inihanda ng Diyos sa atin. At yung mga idinagdag natin at naidagdag na mga treasures natin sa langit because of our sincere and pure service sa ating Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. That's why we need to ask God to help us to convert our earthly treasures to heavenly treasure. Dahil wala na tayong papuntahan pa kundi doon sa langit, dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan po nating maging mapanuri sa ating pong mga ginagawa. Okay, 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Last verse po tayo at magtatapos muna tayo at ipagpatuloy na naman natin bukas. Okay, 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Ito ang sinasabi. Mag-ingat po tayo sa mga taktika ng demonyo o ng ating kalaban, dahil meron siyang mga itinuturo sa atin, somewhere parang tama at parang totoo, pero ito pala ay misleading. Ito pala ay nilalayo tayo, nililihis tayo sa tamang katuruan. Tingnan nyo. Doon sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, sa huling mga araw, some shall depart from faith. Maraming mga tao, maraming mga mananampalataya ay lilihis sa pananampalataya, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Papakinggan nila yung mga katuruan ng diablo. Speaking lies in hypocrisy. Speaking lies. Nagsasalita ng mga kasinungalingan at sa pagiging hipokrito. Having their conscience seared with a hot iron. Mga tinatawag dito mga halang ang bituka, mga manhid ang kanilang konsensya. Parang ganon. Verse 3 says, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Marami po ang ituturo ng diablo in war parang biblical. Pero pag ating pong titignan ang mga susuriin, tayo lang pala ay nililihis sa tinatawag na katotohanan ng katuruan ng salita ng Diyos. Kaya, in order for us to have tagumpay o victory over these teachings of the devil, kailangan natin maging mapanuri. Kailangan nating aralin ang salita ng Diyos. That's why we, Christians who don't mind yung mga gawain ng Panginoon at ayaw nating matuto ng salita ng Diyos, tayo po ang mas prone na malinlang ng ating kaaway o ng ating kalaban na ang diablo. Pero maganda rito mga kakape, ang pangako ng Diyos in where His power
is the one that is protecting us or keeping us. Salamat sa Panginoon sa assurance that whatever will happen to us here, we will go home into the place where He created where He created mansions in where for us to stay in heaven with our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon. At kaya ang ating pong challenge ngayong umagang ito, mga kakape, is this. Tayo ay mga anak ng Diyos. We know the truth. We know that we will go to heaven when we die because of our faith to Jesus Christ. Our faith in Jesus Christ. Kailangan nating maging ilaw. Kailangan nating ipakita that we who are being kept with the power of God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan lagi natin siyang i-involve sa ating pong buhay para sa ating mga ginagawa as we face days and nights, our work, whatever we are doing. Tayo po ay maging handa sa mga temptation ng diablo, and we always have that decision to say no to the temptations of the devil and say yes to the will of God into our lives for us to have a victorious life. Dahil someday, we will reach heaven, iiwan natin ang mundong ito, sayang lang yung ating mga kapaguran pag hindi natin ginamit yung ating pong kapabilidad para sa lulugod ng Diyos at for the pagpapalaganap ng kanyang pong ebanghelyo. Salamat sa Diyos at purihin ng Diyos sa ating pong challenge at sa ating pong aralin ngayong umaga ito. And again, wala pong kwenta, wala pong kabuluhan ang ating pinag-aralan pag wala sa iyo ang tunay na relasyon sa Panginoon. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa buhay mo nang sa ganon magkaroon ka ng assurance na ikaw ay nasa pag-iingat ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, kapatid, kaibigan, tayo po ay makasalanan. We need to accept that. We need to admit that. And because of our sins, sabi ng Biblia, tayo ay mapaparusahan sa impyerno. We should accept that. And by that, dahil alam natin papunta tayo doon, nangailan talaga tayo ng tagapagligtas. That's why we call Jesus Christ our Savior. Because He is the one who was sent by God to die for our sins. Dumanak po ang kanyang dugo para sa ating pong kasalanan. Siya po ay nilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay na muli para sa iyo at para sa akin. To give us hope and for us to be in the power, to be kept in the power of God. Kaya gusto mo bang tanggapin ngayon si Jesus sa buhay mo? Gusto mo bang tanggapin ngayon ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at pagligtas? Why not pray with me? Sabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Salamat, Panginoon, at minamahal mo ako. Salamat sa pag-ibig mo. Patawarin mo ako, Panginoon. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy tayong madalangin. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa katuruan. Salamat, Panginoon, sa inyong pangako that we are kept by your power. Thank you very much, Lord. But, of course, we have our enemy, the devil. Please, Lord, help us and please remind us always to depend on you. Dahil kayo lang po aming pong kailangan. And Lord, nilapit po namin sa inyo lahat po ng mga kasama namin ngayon, na mga nanonood at nakikinig. Please, Lord, bless them with good health. And, Lord, peace and joy. Kalot, Panginoon, that you will please continue, Lord, to work in the life of the Hernando family, kay Ate Nenita Hernando, that you will please comfort her, including her relatives, their relatives. Maraming salamat po. But we thank you, Lord, for we know that ito po ang inyo pong kalooban. So, Lord, please help them, comfort them. Maraming salamat. Please provide also their needs. At we pray also, Lord, for the San Jose family, that you may please, Lord, comfort them and continue, Lord, to help them
Of course, kay Manong Marcel, Anchieta Divina, that you please continue to heal him. Maraming salamat po. Strengthen us all, Lord. We take care of us, Lord, for this situation, for this morning. Please, Lord, help us as we face this day. And for others that are really asleep now, we pray that you please protect them and give them enough rest and good morning. Maraming salamat po, Panginoon. Bless all the birthday celebrants and please, Lord, bless them with peace and good health. Maraming salamat po that they may use this new chapter of their lives praising you and glorifying your name, even to those who will celebrate the anniversaries. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, bago po tayo pumunta sa ating pong birthday song, i-scan ko lang po kasi may nakita akong nag-comment kanina at yes, basahin po muna natin before po tayo ay pupunta sa ating pong birthday song. Okay, ayun na po kayo ha. So, hanapin ko lang yung ano. Okay, maraming salamat Ate Jenny, yes, Nanita Hernando. Kami po ay nakikiramay sa inyo. Of course, salamat Ate Mary Joy Sabunot Menoro. Ayan po, kontakin nyo na si Kapitan, Ate Mary Joy, kung ano yung kanya sabihin, then go. Amen. I-check nyo kung pwede na kayo lumabas. Hindi ko sinasabing pwede na kayo lumabas, pero i-check nyo kay Kapitan, baka pwede na. Salamat Ate Mary Joy Sabunod Menoro. Okay, so ito meron akong nakita kanina. Auntie Marilyn Alonso, good morning. Salamat sa Panginoon. Okay ka na rin. Kay Cas Miriam Tapek, of course kay James, Uncle Ilyong, Auntie Claring, nimbangal daw dito Hawaii. And kay aming adaptita, the Kabit Association of Hawaii, with the leadership of Uncle Edmond Francisco, and of course their friends who are so very supportive to our barangay. Thank you very much. And of course with Ma'am Emerita Baptista Corpus. Maraming salamat po. Totoo pala yung 666 at microchips. Totoo po ba? Okay. Totoo po ba yung 666 at microchips? Pwede nating sabihin yan, Brother Ruben, na may katotohanan ito, pero sa palagay ko, wala pa sa ngayon. Maybe they are getting ready for that. But sa ngayon, naniniwala ako na ginagawa lang nila yung mga to just to test. Kumbaga nasa ano pa lang sila ngayon, trial. Nasa trial season pa lang sila ngayon. What I mean is that nag-experiment pa rin sila ngayon. Dahil darating ang panahon, kung meron mang 666 sa microchips, wala na tayo dito bilang mga anak ng Diyos. Pero inihanda na yan ng kaaway, sigurado yan. Kaya tayong mga buhay ngayon bilang mga anak ng Diyos, huwag po kayong matakot sa 666 o kaya sa microchips na sinasabi nila. Dahil bago pa man mangyari yan, tayong mga anak niya ay kukunin muna niya doon sa langit. Wala na tayo dito sa mundong ibabaw pag dumating yan. Dahil it's like this mga kakape. Maganda rin tong tanong mo, Brother Ruben. Maraming salamat. Salamat at kasama ka namin ngayon. Dasmariñas, Cavite. Thank you very much, Ruben, sa Dasmariñas, Cavite. Ang tatay niya Ilocano. Ayan, ganito ba mangyayari dyan? Kailan ba lalabas ang 666? O yung tinatawag? Maaaring gagamitin nila yung microchips. Pero hindi natin alam kung paano talaga yung mangyayari because we don't know. We don't own the future. But what I know is that before mangyari yan, nasa langit na tayo. Okay? So, ganito ba mangyayari dyan? Kailan ba lalabas yung 666? O kailan ipipilit yung 666? Kailan ito maging mandatory? That will be after the rapture. And pagkatapos po ng rapture na sinasabi natin, darating po yung peace on earth, one world government. Because after the rapture, gulong-gulo po ang mundo. Magulo ang mundo.
maganda po at mapag-usapan po natin yan next time, o I mean, sa mga susunod na mga araw. Let us try to talk about this thing, yung the second coming of Christ, or impart din natin yung 666. But ang masasagot ko lang sa ngayon, Brother Ruben, totoo na merong 666 at hindi rin natin alam kung sa microchip sila ilalagay o kahit anong sa panong paraan. Tandaan natin ang teknolohiya natin, nag-improve na nag-improve. Hindi natin alam kung paano talaga. But if these rumors or this news na ating napapanood, yan po ay naniniwala ko paghahanda lang po sa mga tao para maging sanay na sila. Okay? So, ayan po. Maraming salamat. And yes, papatugtugin na natin ang birthday song para sa mga birthday celebrants. Ayan po, mga kape. Salamat sa patience nyo. If you are interested about this topic, about the last things, about what will happen in the future, according to the Bible, mag-PM lang kayo sa akin at yan po ay paghandaan natin kasi kailangan po ito ng nosebleed na pag-aaral, mga kakape. To Rhea Hernando McDowell, may inaanak, may heartfelt condolence, anak, for the passing of your beloved tatandado. Tama po yan, Kapitan George sa kuya. Sabi sa Bible, ayaw niya na mag-suffer ang kanyang anak sa wrath. Kaya mag-rapture muna bago mag-tribulation. Oo. Salamat Kapitan George. Okay, sa lahat ng mga birthday celebrants, happy birthday sa inyo lahat. May God bless you with peace and good health and more celebrations to come. Okay, kay Maybel Ramos, happy birthday. Maybel Ramos, Tricia Ancheta, Benedict Liberato, kay Sekretaryo Rogelio Corpus, Adri, kay Pamela Villanueva, kay Carla Jane Rabor, kay Michael Cummings. Ayan, kay Michael Cummings. Happy birthday sa inyong lahat. Yan po, salamat sa Panginoon. birthday mo, ikaw ay maligaya, katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Happy birthday kay Abalayan Erlinda Domingo. Thank you very much, Ma'am Elizabeth, for this. Yes, happy birthday muli kay Erlinda Domingo. Maraming salamat and may God bless you with peace and good health. Ayan, happy birthday once again, Erlinda Domingo, from Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo and of course the MCD family. Okay, maraming salamat mga kakape. Okay, meron pa bang pahabol dyan? Meron bang pahabol na pagkain dyan? Ayan, salamat. Okay, salamat. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries. Okay, see you again tomorrow mga kakape. But before that, we will listen to this song dahil walang ibang ating pong ilalhati kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us listen to this siya by Rich Abante. May kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Maraming salamat po ng Deborah Pedro Valdivino. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Familiar ba kayo sa gamot na ito? Salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Kung wala pa kayo nito, mag-avail na kayo. Pataas ng pataas ang halaga nito. Tagumpay, siyang aking patnubay, siyang aking Kung interesado
interesado po kayo, mag-PM po kayo sa akin. Siyang sa akin Yan po ngayon ang ginagamit para pampalakas ng ating immune system. Para po, ito po ay anti sa mga viruses. Yung tinatawag na influenza at mga virus na yan. Yan po, kailangan po natin yan ngayon. This is one of the most effective na anti-COVID. Hindi ko sinasabing gamot ito sa COVID, but if you will take this, you are protecting yourself from the virus na sisira po sa ating pong lungs. Ayan po. buhay si Jesus ang laging nagbabantay. Siya'y kaibigan, tunay at palang Gawa ng China. kapantay. Pero if you are interested about this, ito'y kumakalat na sa buong mundo. Ginagamit na ng maraming countries. Just PM me, pag-usapan natin yan. Sana hindi mawala sa merkado. Hindi po ito gamot, ha. Huwag natin sabihin na ito yung gamot. Dahil tayo pa ay huhulihin. Okay? Ito po ay parang, sabi nating, food supplement. Hindi mo mabasa. In-check nga eh. Pero meron pong translation sa English. Isisend ko po sa inyo. Mag-PM kayo sa akin. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus siya ang tanging Panginoon mapagkailanpaman. Ayan po mga kape, panahon na para magpaalam po ang Unicode. Salamat. Ito po si Brother Rafi, si Kagawad Peng. Lagi nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sa buhay, mapanegatibo o positibo, huwag po natin kalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners. Share your blessings. Let us pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.